Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Medyo ito kailangan natin pag-usapan to. Medyo marami na rin kasi ang na-alarma. Although pa konti-konti ito, pero habang tumatagal, lalong lumalala, di ba? So makikita na nga natin sa X or sa Twitter na meron talagang lantaran na pagbabanta sa buhay ni Kim Chu. Yung iba talagang hindi ko na napipost yung mga mukha nila dito kasi syempre magkakaroon pa sila ng chance na baka mamaya yung intention nila mas pag-usapan sila. Kaya lang talaga dapat tong makarating sa pamunuan, of course sa Star Magic, sa mga namamahala ng career ni Kim Chu. Kasi yung latest post nga, parang inaalam na, parang may nagme-mention na ng lugar kung saan pwedeng matagpuan si Kim Chu. Para yun na nga, meron pang nagbanggit na ng mga alam natin na hindi natin pwedeng banggitin dito. Yung mga threat nga na yan, pagbabanta sa buhay. So, anyways, nakaka-alarma of course, yung mga Kim Paulandia ang unang-unang nagre-react. As of now, wala pang reaction si Kim Chu regarding that. Pero malala, as in malala, for me, kasi syempre, hindi mo pwedeng isa walang bahala or set aside or taken for granted yung mga ganyan-ganyan sa napagbabanta lang sa'yo. Kasi syempre, ano yan malay natin, 'di ba? Hindi natin alam kung anong state of mind or takbo ng utak, takbo ng isip ng mga fans na baka nga na may namumuong galit na sa kanila, baka mamaya sa kanya or sa kanila, baka mamaya hindi lang papansin, hindi lang sila nagpapapansin, kundi talagang parang ganun na. Kasi nakita ko na nga sa X, ayan, 'di ba? At ito nire-repost na to ng mga maka-Kim Chu din talaga, yung mga like for example, ito nga so sinabi na si Altin Badiday, nag-post na siya ng ayan, ni-repost na yung anong gagawin. Sabi niya, anong gagawin? Sabi, nananawagan din siya sa Star Magic. Sabi nga, calling Star Magic, ito yung kay Margot. Someone gave a comment, nagbanta na, iba, yun na nga, si Kim Chu deserve nito, sampulan. She also keep, ano to? Harassing Kim, di lang bashing. So, yung mga yan, sabi nung eto kasi, merong kayo na bahala maghanap, ayoko kasi i-post Ayan, sabi lang niya, Paula Avila, saan ba si Chinita Princess sa Binondo? Sarap papuntahan ng, yun na, mamamatay tao. Yung mga ganong comment, mga ganong post, mga ganong mensahe, medyo, kung iisipin mo, nakakabahala, no? I'm sure naman, hindi naman ito gawa-gawa lang or gumawa lang ng account para lang gumawa ng issue. Kasi syempre, this is something na very serious. Alam mo kung kung politician si Kim Chu, maintindihan ko pa Kasi talaga namang ang politician, nabubuhay sila ng ganyan. Pero yung eto, artista siya Kumbaga, alam naman natin sa showbiz lang, ganyan lang naman yan, pasayahan, pagalingan, pakatuwaan lang yan, may mga intriga man or whatever, pero hindi siya dapat seryosohin, di ba? Hindi dapat umabot sa ganyang point. So ngayon, hindi ko alam kung anong pumapasok sa isip ng ng mga fan na yan at gano'n na lang katindi ang galit nila kay Kim Chu, di ba? Parang ano bang nagawa ni Kim Chu na kasalanan sa kanila? Parang ito. So, ayan alam mo sunod-sunod merong mga lumalabas talaga katulad nga yung yung buntis-buntis issue na yan na ikinoconnect sa pelikula na kesyo parang ginagamit daw yung kaya pala may mga chismis na buntis kasi nga may pelikula about pagbubuntis. So, yung gano'n na sinagot ni Attorney Georgie. Eto for sure, kung mababasa ito ni attorney at matitrace talaga kung sino ito na mga nagbabanta kay Kim Chu, gagawa ng paraan. Pero kayo guys, sa tingin nyo ba dapat pag-aksayanahan ng panahon yung mga ganitong klaseng comment or threat talaga ng mga taong hindi naman natin kakilala? Ako personally, kailangan i-trace yan. Kailangan hanapin. Again, uulitin ko, hindi natin alam ang takbo ng utak nila. Yung state of mind din kung nasa tamang pag-iisip pa ba sila. Kasi alam naman natin ang mga nangyayari ngayon, di ba? Yung mga nangyayari nga sa school, tapos yung mga, kumbaga, hindi natin masabi talaga. So, mas magandang mag-ingat. So, mas magandang as early as now, mawarningan na agad. Kasi, lalo ngayon, parang, syempre, kung halimbawa nagsi-shooting na si Kim Chu and Paolo Avellino nung A Perfect Marriage nila, so madali silang makita, especially kung ang location nila, di ba, makikita, although of course medyo mahigpit din naman sa
sa shooting talaga, nasa tent naman sila. Kaya lang, hindi natin masabi rin ang pagkakataon, di ba? Kasi si Kim, very warm siya sa mga fans eh. Hindi naman niya alam kung sino yung mga kaaway niya, di ba? Parang lahat naman sa kanya, okay, everybody welcome. Parang pagbabatiin siya, okay lang. Yung mga ganong tipo. So, um, tama lang na pagbigyan ng atensyon. Kung ako sa Star Magic, magre-release na ng statement na hindi dapat ginagawang biro or hindi dapat ginagawang basta-basta lang ang pagbabanta sa buhay ng isang tao. Yung gano'n na. Pero as of now, parang siguro inisip pa na. Pero hindi, bakit yung sa iba naman, di ba? Yung may mga lumalabas na ganyan din. Agad-agad nagre-release ng statement. Hindi lang naman ng Star Magic, kahit naman ng Sparkle, kahit ang Viva yung may mga threat na ganyan, nagre-release na ng statement, 'di ba? Sinasabi nila na hindi na gagawin nila ang lahat para at least kung sino man yung mga yan. So, sana ganun din. So, ang Star Magic, although of course, siguro tinitignan, I'm sure naman tinitignan, inaaral naman talaga nila yan at tinaalam kung totoo bang kailangan kasi malaman kung totoo bang personality. Pwede kasing may ganyan gumagamit ng mukha ng ibang tao, gagawa ng account, gagamitin yung mukha ng ibang tao. So, kailangan medyo, masinsinan or talagang seryoso ang pagtitrace dyan. Hindi pwedeng basta-basta, baka may mga damay pang iba. So, ayun na muna, nakakaloka lang na at this point, ganyan ba kasi, ganyan talaga kasikat si Kim Chiu na umaabot sa point na, pero grabe no, may mga tao palang kahit walang ginagawa sa kanila ang isang artista, nagagalit. Ako, hindi ko na maiisip ko for personally kung idol ko yung halimbawa may idol akong iba at hindi ko type tong isang tao, hindi ako aabot sa point na pagbabantaan ko ang buhay niya or mabubwisit ako sa kanya. As much as possible siguro ang pwede kong gawin ay hindi ko na lang siya pansinin. So parang gano'n na lang yun, kaya nakakaloka. May mga ganun pala. Siguro nauunawaan ko yan siguro nung panahon ng Nora at Vilma talaga, Sharon Maricel, yung talagang yung mga fans, giyera talaga sila. Pero sila nag-aaway, di ba? Naglalait lang nila yung mga idol nila. Pero wala naman yan talagang parang, hoy, magsasabi na ng ikakabahala. So, ng mga fans. Kaya mag-comment na lang kayo dito kung sa tingin nyo, ano ba talaga ang dapat gawin. So, kasi mahirap din talaga na ako, yun talaga personally, hindi ko gusto na i-taken for granted yung mga ganyan. Kahit isa lang yan, hindi natin masabi, di ba? Kailangan seryosohin yan. Kailangan mag-release ng statement ng Star Magic na firm sila at binabantayan nila ang lahat ng mga posibleng mag-release or maglabas ng mga ganyan. So, hindi pwedeng ipagkipit balikat kasi sasabihin, ay wala yan, ano lang yan, laro-laro lang ng fans. And, di ba sabi nga, nasa huli ang pagsisisi. Ayaw man nating isipin yon, of course, pero kaya, syempre, mas maganda ngayon palang ma-warningan na. So, yun na muna for now. Anyway, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. At yun, medyo madalang nga akong, although sunod-sunod din kasi muulan kasi lagi nagbababagyo, tsaka nanonood ako ng mga Cinemalaya movies. So, hindi ko pa nga nakukompleto. But anyways, sa mga sa mga nagtatanong tungkol sa black screening ng A Perfect Marriage, medyo matagal pa naman yun. Hintayin natin yung announcement ng pelikula sa first week ng October kasi last week ng mga September 30 yung last day ng submission ng mga finished product na pelikula para pagpipilian at ma-release na yung yung second batch na 4. So, if ever man, ako tingin ko naman very strong naman ang paniniwala ko na papasok talaga yan. At magiging star-studded talaga itong Metro Manila Film Festival 2026 na ito. Sa mga nagtatanong kung paano mag-black screening, so, ayun. Anyways, yung mga gusto mag-contribute kasi may mga ganun Ako kasi meron na ako talagang kausap, yung mga close ko talaga. So, ito talaga yung mga close ko. So, hindi ko sila pwedeng tanggihan. So, nagpaplano-plano. So, yung mga ibang gusto, paano ba? Kasi sabi nila, gusto nilang sumama sa ganun. Pero anyways, ayun na lang, hanapin nyo na lang ako sa Facebook, yung Dondon Shermino, of course, sa Messenger, at mag-message kayo doon, mag-usap, kasi syempre kailangan ko muna kayong kilalanin, di ba? Kasi so far, yung mga nakaka-chat ko talaga, as in ka-close ko na. So, yan si Madam Jocelyn, si Malu, of course, sila Nida, marami pang sila Sister Dali, yun pa,
sila, kaya ayaw pa ba pangalan yung iba, sila Amor, yung ganyan. So,